Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ako muna ho tayo dyan sa lalawigan ng Cavite. Ating hong makakausap si Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay mula ho dyan sa Silang Municipal Police Station. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman sa iyo, J. Martin. Yes sir, tayo po live na napapakinggan sa DWAD. Sir, kumusta na ba ang bayan ng Silang Cavite? Okay naman. So far, the crime is manageable. Maganda naman yung ating stable ang ating peace and order sa bayan ng Silang. Sir, ano yung mga kasalukuyang programa natin para ho patuloy masugpo itong krimen dyan ho sa bayan ng Silang? At tuloy-tuloy naman yung ating kampanya laban sa illegal na droga, sa ating mga wanted person, at sa loose firearms and illegal gambling. So yung apat na yan ang ating pinagtutuunan talaga ng pansin para gumanda yung ating peace and order. At pangalawa, siyempre, nakatutok tayo sa 8 focus crime na dapat yung 8 focus crime natin is mapababa natin. Sir, kumusta naman ho yung coordination natin sa mga barangay? Kasi ho, napakalaking tulong ho ng mga barangay din natin. Kung minsan sa kanila ho na itatakbo, then tino-turn over sa kapulisan. Kumusta sir yung coordination natin? Maganda naman ang ating coordination at collaboration sa ating mga barangay officials and barangay tanod. Tuwing araw ng Sabado, nagkakaroon tayo ng mga barangay visitation, barangay dialogue, para matugunan natin kung ano yung problema natin sa peace and order sa kanilang barangay. At doon sinasabi nila kung ano yung mga katanungan nila, lalo na sa mga yung kasong pambarangay, yung sa ating barangay justice system. So ayos naman yung kanilang pakikitungo at collaboration. May teamwork kami. Madaling mag-responde pagka nireport nila agad. Kasi sir, may nakita din kami sa social media yung kumbaga mga motorista rin sir. Ano naman sir yung isinasagawa natin dyan ho sa bayan ng Silang sir? Ano ho yung programa natin sir para dun sa mga motorista sir? At tuloy-tuloy yung aming pagsasagawa ng checkpoint, ng offline sita sa ganyang mga motorista at saka yung police visibility natin, mas pinaigting natin during rush hour. Itong ating offline sita kasi binibigyan namin ng emphasis dito yung mga suspicious riding in tandem. So pag nakakita tayo ng suspicious riding in tandem, agad natin pinasisita sa ating mobile patrollers and motorcycle patrollers. So ganun yung ating intervention na ginagawa. Sir, matanong ko lang sir, ilan ba sir ang kinasasakupan na barangay ng ating Silang Cavite sir? Meron tayong 64 barangay itong bayan ng Silang. 64 J. Talagang napakadami sir. Pero sir, yung ating mga mobile patrol sir, ilan ho yung ongoing sir na kumbaga yung patuloy na naglilibot? Actually, kukunti kasi yung ating mobility natin. Meron lang kaming 10 mobile at meron kaming 8 motorcycle. So, ayun lang yung aming sa resources namin pagdating sa mobility. Kumbaga sir, talagang kumbaga patuloy kahit talagang onte, talagang tinatsaga ng ating kapulisan. Sir, yung coordination natin sa ating punong bayan, kumusta naman ho yung pakikipag-ugnayan ng ating kapulisan para makatulong sa pagsugpo ng kumbaga yung krimen dyan ho sa bayan ng Silang sir? Talagang So maganda naman yung aming coordination and collaboration sa ating local government unit headed by our Honorable Mayor General Ranza. Very supportive siya sa kapulisan, very supportive sa ating mga requests as far as repair and maintenance ng mobility and gasoline location ng ating mga mobility. And then, bibigyan niya kami ng 6 na mobile, Toyota Hilux
itong papasok ng buwan ng Marso. So maganda naman, lahat naman ng request namin sa local government unit ng Silang, ay lahat naman po yan ay natutugunan po ng pamahalaang bayan. Sir, ano ho yung magiging mensahe natin doon, sir, sa ilang mga kabataan na kuminsan talagang matitigas dyan sa Silang Cavite, sir? Ay pagka ganong matitigas na ang ulo ng mga kabataan dito sa bayan ng Silang, ay ating sinisita ng mga mobile patrollers natin. For example, yung mga nagmomotor na walang lisensya during the conduct of Plansita checkpoint, pagka nahuli sila na walang lisensya sila, and then mga minor, aming dinadala sa police station, and then pinapupunta namin yung mga magulang nitong mga batang minor de edad na hindi pa dapat magmaneho, na hindi pa naman sila pasok sa age na para makakuha ng kanilang license. So ini-implement din natin yung pagpapatrol ng barangay. May kanya-kanya silang mga ordinansa na tungkol sa minor, ay tinatabi agad nila, pinauwi nila kagad at inire-report sa mga magulang ng mga minor. Sir, may ordinansa ba tayo dyan, sir? Pagka 10 oras ng gabi, yung tinatawag na curfew, meron ba tayo dyan, sir? Sa mga bawat barangay, meron sila yung 10 ng gabi. Pero sa ating LGU, ay sa tingin ko wala pa ata. Sa mga barangay lang meron. Okay. Talagang yung ating kapulisan, sir, talagang aktibo pagdating ho dun sa peace and order. At sir, nasa inyong pagkakataon, sir, ano ho yung magiging mensahe nyo, sir, sa mga taga-Silang para makatulong ho yung ating community sa pagpapanatili ng peace and order dyan ho sa bayan ng Silang Cavite, sir? Go ahead po. Sa mga kababayan po natin na Silanggenyo, kami po ay nakikiusap pagdating po sa ating mga krimen na nagaganap o magaganap o kasalukuyang nagaganap o inyong nasaksihan. Maaari pong ipagbigay agad alam sa aming himpilan. Meron po tayong hotline number ng Silang PNP. Dapat po i-report po kagad natin ng mabilis para na sa ganun po ay mabilis makaresponde ang kapulisan at sa ganun ay matugunan kagad natin ang kanilang pangangailangan. At sa ganun ay maaresto kagad natin ang suspect kung ayan ay na-report nila kagad. Hindi man nila na-report kagad, medyo na delay. Ang importante po ma-identify po natin ang suspect para mapailan po natin ang kaukulang demanda. So sa bayan naman po ng Silang, ang prevalent crime po natin, ang kadalasan po is yung reckless imprudence resulting to damage to property. Yan po ang mataas, yung vehicular accident po natin. Sa kadahilanan na andito po yung Aguinaldo Highway at saka po itong Santa Rosa Tagaytay Road and Governor's Drive. So medyo may kabilisan po yung ating mga motorista na nagdudulot po ng vehicular accident sa kapwa motorista. So far, yun po yung mataas na ating krimen, binabantayan yung ating reckless imprudence. So, minsan meron pong nauuwi sa madalas naman po nauuwi sa arigluhan pagka damage to property lang. Ang mabigat na pong kinakaharap pagka meron pong namatay sa isang aksidente. So, yun po talaga, automatic po na ikukulong po natin yung may sala. And then, ang pangalawa rin pong ating ina-address, yung theft and robbery po na ating pasok po sa 8 focus crime. Yan po ang isa pang prevalent na krimen sa bayan ng Silang. So sa tulong po ng mga barangay officials at local government unit and other stakeholders at ng Silang PNP, ay tulong-tulong po kami para po mapababa po natin ang krimen sa bayan ng Silang. So far, the peace and order situation is manageable, the crime environment is manageable, and we are on the top of the situation sa ating peace and order. Thank you, Jay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa oras. Ayun at ating Thank you, Jay. Sir, mabuhay po kayo. Ayun at ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay mula ho dyan sa bayan ng Silang Municipal Police Station. Alam niyo ho, napakaganda ho ng naging paliwanag ni Colonel Joseph dun ho sa sinasabing peace and order. Unang-una ho yung sinasabing yung ilang mga kabataan ho kasi minsan napakatigas ho mga aksidente doon ho nagsisimula yung sinasabi nating
problema. Kaya ho natanong natin kanina, yung madalas na nangyayaring aksidente, meron ba silang isinasagawa para masugpo itong mga matitigas na kamote na kumbaga parang may karera, lalo ho sa 10 oras ng gabi. At napakaganda ho ng kanilang isinasagawa dyan ho sa Silang Municipal Police Station. Kumbaga malaking tulong ho yun. Unang-una ho yung coordination sa barangay, gayon din ho sa kanilang punong bayan. At kumbaga pag sinabi hong Cavite, talagang napakadami hong matitigas ang ulo. Pero yung ating kapulisan, hindi ho nagpapatinag pagdating ho sa pagsugpo ng krimen.